When you search for me with all my heart, I will found you by you, declares the Lord. Pansin natin, sabi dito, with all your heart. Diba? Kaya yung ating pananalangin, sabi nga napakahalaga ito, dapat personal natin sa Panginoon. Dapat talagang binibigyan natin ng malalim na kahulugan yung ating pananalangin. Sabi, sabi nga, with all your heart. Para tayo manalangin. Di ba? O, nababantayan ba natin yung sarili natin na kung tatanungin tayo, in 1 to 10, anong level ng prayer tayo mag-pray? Kahit walang magtaas yung kamay, tanungin natin yung sarili natin. Tayo ba, moment by moment, nananalangin? Alam mo, yan yung isang magandang nababantayan natin, nag-gauge natin yung sarili natin about sa prayer. Kung saan na lang tayo nananalangin pag may kailangan tayo. O saan na lang tayo nananalangin pag may gusto tayong hingin sa Panginoon. Siguro sa mga kabataan, alam niyo na kung anong prayer request niyo. Diba? Alam niyo kung anong gusto, sino ang gusto niyo ipag-pray. Diba? Tama ba? Yes or no, walang pinipili. Lahat tayo, di ba? Iba yun. Pero speaking din yung kabataan dito, sino ba yung gusto mo ipag-pray? God's will mo sa akin. Diba? Mali yun. Ano ito? Mamaya, dadaanan natin to kung gaano kahalaga yung ating ipinapanalangin. Diba? Talagang sabi nga, with all your heart, sabi niya, I will be found by you, declares the Lord. Sabi ng Panginoon, hindi tinuturo sa atin, sabi niya na kilala niya tayo. Alam niya yung gusto natin. Pero ang tanong, ikaw ba, todo ka sa Panginoon? Diba yun yung talaga bang galing sa puso mo yung pinapanalangin mo? Diba? Yung minsan, maganda lang sa labi, lumalabas, pero ang tanong, galing ba sa puso natin? Pero sabi ng Panginoon, call upon, tawagin mo ako anak. Alam niyo, yun ang napakagandang ibinigay sa atin ng Panginoon, buhat nung tinanggap natin siya bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Anak, tumawag ka sa akin. Pero, in our side, gaano ka nagtitiwala sa Panginoon? Half-hearted ba tayo? Baka ganun lang. Diba? O, todo na tayo. Pero sa yes, dapat todo tayo sa Panginoon. Huwag masayang yung panahon na nakilala natin siya. Huwag masayang yung panahon na tinanggap natin siya na dapat hindi doon matatapos. Dapat hindi doon matatapos. Sabi nga, dapat yung pagtawag natin sa Kanya, yung pananalangin natin sa Kanya. Pero sabi ng Panginoon, I will listen to you. Medyo hindi unfair ang Panginoon. Kung tayo tatawag sa Kanya, sabi niya, I will listen to you. Makikinig ako sa iyo, anak. Ano ba yung gusto mong panalangin? Diba? Mahalaga mga kapatid. Sabi nga sa Psalm, sabi dito, my soul yearns, even pain, for the course of the Lord, my heart and my flesh cry out for the living God. Sabi ko ni David yan, di ba? Na talagang todo, yung talagang halos umiyak siya sa harap ng Panginoon. Tayo, minsan ba, paano tayo manalangin pag mag-isa? Kailangan, kita ko sa picture, pag nanalangin ako, dapat maganda yung selfie ko. Hindi siya halos umiyak. Kailangan hindi ako umiyak. Kailangan pag pinost ko yung prayer ko, naka-smile pa rin ako. Hindi yan, okay lang, walang problema. Pero, in your heart, sa puso ba natin? Talaga ba na ganun tayo manalangin? Ganun ba tayo? Talaga bang nananabig tayo sa Panginoon? O lagi ba tayo excited? Yun sabi nga, di ba? Dapat yung kaluluwa natin ay laging nananabig. Di ba? May soldier, sabi niya, upang hindi tayo manghina. Para saan? Dapat tayo para sa kalooban ng Panginoon. Ang aking puso at laman sumisigaw ng... Sabi nga, dapat yun yung isinisigaw natin lagi sa araw-araw. Sabi nga, hindi araw-araw, dapat bawat segundo ng ating buhay. Alam niyo, sabi nga, nandito tayo. Yes, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Pero, ang tanong, siyempre, okay, sino ba yung D-group leader na rito? D-group leader, yan. At gusto maging D-group leader. Sana na. Dapat maging D-group leader. Ano tayo? Dapat maging D-group leader tayo. Why? Ay, sayang yung ating matututunan dito. Sayang kung tayo lang yung mabubusog. Di ba? Sayang yung tayo lang ang makakaalam.
dapat ibahagi natin yan kung ano yung ating narinig. Di ba? Sabihin natin yan. Kung ako, masasabi natin na, ako umiyak sa Panginoon, excited ako sa Panginoon. Minsan corny tayo doon, pero sa puso natin, walang corny-corny. Basta, Lord, todo ako sa'yo. At yun din dapat yung ibahagi natin doon sa mga karinig sa atin. Dapat yun din yung gawin, kung paano natin nakilala si Lord, dapat ganun din tayo ka-excited na i-introduce siya sa iba. Especially sa ating pamilya. Di ba? Yung pa lang sa ating pamilya, umpisahan na natin paano magturo ng salita ng Panginoon. Paano umiyak sa Panginoon. Paano maramdaman ng pamilya natin na ikaw mismo nananabik sa Kanya. Kasi pag hindi nakita sa atin yun, useless. Kristiyano ako, yes ako, Kristiyano. Since 2002. Binago ng buhay ng Panginoon yung buhay ko. Yes, yun din ginamit ko sa kapwa ko. Especially doon sa mga katulad ng pinagdaanan ko na magpagtagumpayan yung mga mission, not my our own strategy. Hindi dahil sa ginawa kong paraan, kundi yung paraan ng Panginoon. At sabi nga na sa araw-araw, pinanabigan ko yung kanyang salita. Kasi many times, sinabi ko, kaya ko na eh. Yun, siguro na-share ko na sa inyo yung buhay ko dati, di ba? Yung iba. Yung iba si Brother Paul, yung mga bago rito. Ikilala si Brother Paul. Brother Paul, dating adik. Dati si Raul. Pero, sa biyaya ng Panginoon, dahil doon sa nag-umpisa, dahil doon sa pananampalataya ko, doon sa mga prayer ko sa Kanya, dahil doon sa pag-iyak ko sa Kanya, tinawakan na ako ng Panginoon. At nawakawaan ako tuloy-tuloy ng Panginoon. Kasi, yun yung wala naman tayong ibang gagawin eh. Susukulan natin ang ating buhay sa Diyos. Ahayaan natin siya mag-ari sa atin. Lord, hindi ko kaya. Yes, napakahalaga mga kapatid, ina-admit natin sa ating sarili na hindi natin kaya pagtagumpayan ang mundo. Yes, meron magkasabi ba dito, kaya natin magtagumpay nang tayo lang? Ako mismo magkasabi, hindi natin kaya. Kailangan natin Panginoon. Pero umpisahan natin sa panalangin. Panalangin na nananabik tayo sa salita ng Panginoon. Yun yung ating dapat nandun yung ating pagiging dependent at ang ating trust sa prayer show. Pinapakita natin na depende ako sa Panginoon. Sa Kanya ako nagtitiwala. Sa Kanya ako nananalig. Diba? Dapat nandun yung natin na wala tayong ibang pinagkakatiwalaan. Hindi ko naman sinasabing huwag kang magtiwala sa pamilya mo, pero dapat number 1 yung pagkatiwalaan ng Panginoon. Sa buhay may asawa, number 2 lang dapat yung mga kabiyak niyo. Ako, sabi ko kay misis ko, number 2 lang kita. Yes. Dapat number 1 ko sa Panginoon, sa buhay ko, yung Panginoon. Number 2 lang ba ito? Amang kamataan, girlfriend, boyfriend, dapat hindi siya number 1 mo. Idol. Dapat ang ating Panginoon. Dapat doon ka sa Kanya ka nakadepende. Kaya yung mag-aasawa pa, sabihin mo sa mga pangasawa ko, ngayon pa lang, ipaalam nyo na, number 2 lang kita kung sakasakali. Yes! Totoo po, dapat po ang ating Panginoon ang number 1 sa buhay natin. Dapat siya po yung number 1, ang iba. Dapat ang ating panalangin, dapat nakikita sa ating pananalangin na tayo ay nakadepende sa Panginoon. Yan po yung dapat natin gawin na dapat tayo, sabi nga ng Psalms, sabi nga sa Psalms, okay, sabay-sabay natin basahin. Trust at all time. Kung people pour out your heart to Him, for God is our refuge. Dapat ang Panginoon lang siya yung ating kanlungan. Dapat nagtitiwala tayo sa Kanya sa lahat daw na at all times. Not sometimes. Dapat hindi extra time lang. Lord, ito lang yung time mo, para ito lang ibibigay ko sa'yo. Lord, yung 23, sa akin, yung 1 hour sa'yo yun. Diba? Maatin tayo ng service. So, hindi nyo ito Minsan, nasa service mo tayo, nakaupo pa tayo, ang isipin, mga ano kaya lulutuin ko mamaya. Ang uwi ko kaya, ano kaya ulam namin. So, wala siya. Diba? Dapat yung buhay natin, dapat lagi lang at all times. May one ka na, di ba? And every time, everywhere, nasan tayo, pwede tayong manalangin. Sabihin, hindi lang yung lugar na kinaroon natin na, ay hindi ako makapag-pray kasi ang ingay dun sa lugar namin. Ang ingay dun sa pwesto ko. Pwede naman tayong manalangin, kahit may ingay. Sabi nga kayo na, in your heart, sa puso mo, nananalangin ka.
sa puso, umiiyak ka sa Panginoon, di ba? At dapat mong ating tandaan natin, sabi niya, magtiwala tayo sa Kanya sa lahat ng oras. Hindi sinasabi ng Bible na magtiwala tayo ng ilang oras. Lahat daw ng oras, lahat ng oras natin dapat pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Di ba? In James chapter 1, verse 6 to 8, sabi dito, okay, pwede ba sabay-sabay natin basahin ng malakas? But when they ask, Man should not be even receive anything from the Lord. He is provided by His favor. sabi, but when he asks, he must believe and not, ano daw? Not doubt, wag daw tayo alinlangan o magduda. Alam niyo, useless kung napakahaba-haba man yung ating panalangin kung matatapos din lang na magdududa tayo. O hindi natin papaniwalaan yung ating ipinapanalangin. Di ba? Lahat ba tayo dito tinanggap ng ating Panginoon bilang sarili ng Panginoon at tagapagligtas? Kasi baka merong hindi ba? Getsemane. Okay, tasan nyo, sino yung laging nananalangin? Ano daw? Pukunti. Ano daw? Sino na palaging nananalangin? Ano? Dapat yung maging habit natin yung prayer. At sabi nga dapat hindi tayo parang alon sa dagat na magpe-pray ako, pagkatapos ng prayer mo, totoo kaya nasasagutin yung panalangin ko. After prayer, may Pero question sabi ng Panginoon, dapat huwag daw tayong mag-alinlangan. Huwag tayo parang There are a lot of things na alon sa marami ako dagat na natutunan about prayer. I just nasasayang lang yung ating panalangin, yung ating pagtitiwala, pero matatapos din pala sa hindi natin papaniwala. Magiging double-minded lang tayo. Magiging yung isip natin pabago-bago. Kaya mahalaga kung maunawaan natin sinasabi ng Panginoon. At yung sinasabi ng Bible, wala tayong ibang gagamitin tool, kundi yung sa ating pananalangin. Ano ba yung sinasabi ng Bible? Kasi pag ang pananalangin natin nakabase doon sa narinig natin sa kapwa natin, doon narinig natin sa telebisyon, doon sa nakikita na nababasa natin sa mga dyaryo, malamang hindi nga tayo magtagumpay. Kasi hindi pinapakita ng balitang yan yung kontra yan sa salita ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, dapat tayo buo yung tiwala. Sabi nga sa Matthew 21 verse 22, if you believe, okay, sabihin natin, if you believe, you will receive whatever you ask for in His name. prayer. Sabi niya, if you believe, kaya tanongin mo yung katabi mo, naniniwala ka ba sa pinapanalangin mo? Diba, kanina nag-prayer kayo. May mga prayer request yung bawat isa. Pero ito yung tanong, sabi nga ng Matthew, naniniwala ka ba sa pinapanalangin mo? Alam niyo, napaganda ng sabi ng Panginoon, whatever you ask for in prayer. Doon ko yung sinabi Yun yung kanina. Sabi ko gagamitin natin yung Lord, prayer ikaw, sabi na mo to sa Bible, sabi mo to. talagang Naniniwala mo. pinapaniwala natin, you believe. Sino Talagang hindi walang halong pagdududa yung ating panalangin. Walang halong pag-aalinlangan. Alam, bakit natin pinag-aaralan ito mga kapatid? Bakit ba natin ito tinatapos sa ganito? Mahalaga na yung ating spiritual discipline, yung ating buhay Kristiyano bilang mananampalataya. Kasi, ang nakakatakot dito, kung hindi ito yung magiging buhay natin bilang isang Kristiyano, bago merong makakarinig sa atin, merong makakakita sa atin, 15 years ago, Kristiyano ka, 10 years, 1 year, pero makikita sa atin na hindi tayo naniniwala dun sa ating pinapanalangin. Hindi tayo, ito, ang nakakatakot dito, hindi tayo nagsasalita. Pero makikita sa atin na hindi ka nagtitiwala. Pansinin nyo, hindi ka okay, nahiya akong magaling. Pero nakikita sa'yo, nakikita sa atin mga Kristiyano, lahat tayo, wala ni isa na kasabing hindi ako kasama. Lahat tayo, kung yun ang magiging attitude natin na hindi nga tayo nagsasalita, hindi nga natin sinasabi, pero nakikita naman sa atin kontra sa salita ng Panginoon yung ating pinamumuhay. Di ba? Yung hindi tayo naging dependent sa ating Panginoon. Kaya sinasabi dito, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Walang ibang way.
kundi prayer. Kaya sabi nga kayo na, di ba? Minsan yung prayer nagiging last option natin mga Kristiyano. Pero ang sabi nito sa atin, dapat prayer yung ating priority sa buhay. Yun yung ating tool o yung paraan natin upang makapag-communicate tayo sa ating Panginoon. Yun yung alam nyo, walang hadlang, lugar, nasan man tayo, panahon. Hindi tayo pinagbawalan ng Panginoon, anak, manalangin ka sa ganitong oras. Hindi ganun eh. At all times. Kaya, encourage brother and sister, sa ating lahat, nawa yung prayer yung maging natin, maging habit natin. Yun yung lagi natin nasa isip na bawat decision, bawat gusto natin gawin, bawat planuhin natin, idulog muna natin sa panalangin. Alam niyo, wala pang Kristiyano na hindi dapat ito ang pinagiging practice. Hindi dapat ito yung nagiging ginagawa na walang tiwala sa Panginoon. Sabi, and then, sunod, prayer develops Christ likeness, di ba? Diba? Ang ating Panginoon nga in Luke chapter 5 verse 16, but Jesus often withdrew to lonely place and pray. Diba? Ang ating Panginoon, anong ginawa? Siya mismo nanalangin. Ano ba yung, bakit ba ipinakita, bakit ba ginawa ng Panginoon na siya mismo yung mag-pray? Diba? Para sa ating mga Kristiyano, sabi doon, para tayo ay ma-develop as a Christ-likeness. How difficult Tinuro sa atin ng Panginoon, hindi lang itinuro pinakita sa atin ng Panginoon kung ano yung dapat natin gawin upang maging katulad natin siya. Ang Panginoon nanalangin. Ay, ano bang gusto mo? Bilang isang Kristiyano tayo, di ba? Mag-pray tayo, anak. Ito yung gusto ng Panginoon. Mag-pray sa pamilya natin. Sabi nga, dapat sa table pa lang, pagkakain tayo. Sinong sa mga bago kumain, ito, simple, minsan. Lagi ba tayo nanalangin? Minsan nakasubo na, ay, yes, nakalimutan ko mag-pray. Ako lang yan. Lord, thank you for Diba? this Minsan day. nakasubo na bigla, hindi ba ka nagpe-pray? Diba? Nahiya mo namang ilawa. Bakit ngayon? Pero, yun bilang isang Kristiyano, nananalangin dapat ang tayo. Yun yung ating habit bilang isang Kristiyano na dapat yun yung ating madidevelop tayo bilang isang Kristiyano, katulad ng ating Panginoon, kung tayo mismo, ay ito, ginagawa natin itong habit, o ito yung ating nagiging lifestyle sa buhay. And then, sabi niya, pero ito yung maganda, ano yung instruction on how to pray? Pero, meron pa ba instruction para mag-pray? Ang tagal ko ng Kristiyano. Ang tagal ko na eh. Maliit pa lang ako. Pero, mas tinuturuan tayo, paano ba manalangin? At ano nga ba yung paraan para manalangin? Okay? Ito ba, ano ba yung style mo? Meron ka? O paano ka ba manalangin? Di ba, mahalaga din yan, matuturuan natin. Di ba, be disciplined and keep sweet. Di ba? Sabi dito sa Mateo, sabi nga doon na, and when you pray, do not be like a hypocrite. For they love to pray standing in the synagogues and on the street corner to be seen by men. Di ba? Dapat hindi tayo gatong manalangin. Kaya nga sabi, paano nga dapat manalangin? Kaya sabi ko, kung tayo mananalangin, wag daw tayo maging kagaya ng mga hypocrite na pupunta niya ng corner. Huwag ito ginagawa natin minsan dito. Yung mga nasa ministry, di ba? Nagsasama-sama. Hindi naman yun. Hindi naman sinasabi ko dito na, ay huwag tayo mag-pray mga ministry na hahanap ang lugar sa sulok para mag-pray. Hindi, pero sabihin na, hindi tayo, nananalangin tayo, hindi dahil gusto natin ipakita lang sa tao na tayo ay nananalangin. Hindi, dapat yung ating panalangin ay bukan sa ating puso. Ito yung naman ng ating puso. Ito yung ating gusto nating gawin. Di ba? Ito yung dapat natin pinaplano. At sabi nga, in Matthew 6, chapter 5, verse 8, di ba sabay-sabay natin yung limasahin? I tell you the truth. Not to see in work and food, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is in secret. When your Father who sees what is done in secret. Yun. At alam niyo, yung pananalangin natin, mas maganda yan, maghanap tayo ng mga lugar na tahimik, yung walang distraction, para hindi yung
O kaya, ito, mga simple instruction, pag nagpe-pray tayo, huwag nating i-practice lang sa mga nanay yung hilig magluto na magpe-pray ka pero nagluluto ka. Tingin nyo makaka-concentrate ba tayo sa prayer? Hindi, ang isipin mo, ay, masusulong yung sinahin ko, stop mo na. Di ba? Sa mga kabataan, sa ating lahat, ano tayo na, tayo mismo yung mag-isip na, ano nga siya ako mananalangin? Dapat mananalangin ako, walang distraction, para, o kaya yung, kahit wala nakakakita, mananalangin ako, di ba? At sabi nga ng Panginoon, doon niya tayo i-bless. Sa mga ganong na, sa ating panalangin, sincero tayo, talagang, ito yung ating ginagawa everyday, o kaya meron tayong oras na dinedicate natin sa Panginoon ito, yung ganitong oras, o hindi pwedeng matapos yung isang araw na hindi ako nagpe-pray. Dapat meron tayong ganung practice sa buhay. Kasi pag hindi natin, subukan yung suggestion ko lang to, subukan yung gawin ang prayer, ituloy-tuloy nyo sa loob ng 40 days, o 30 days, na araw-araw yung ginagawa. Nasunod yan, hindi nyo na makakalimutan yan. Pero subukan yung mag-pray kayo na 10, okay, nakalimutan yung kinabukasan. Nahirap na naman ibalik. Kaya mahalaga sa ating mga Kristiyano na maging natin to, na maging practice natin kung paano tayo mananalangin. Hindi dapat tayo parang ang mga pakitang tao. Marami tayong nakikita na ano ba yung mga lugar na meron pa dito special. Sino nakakaalala nun? Ayun. Yung nandun yung mga prayer, nakasulat lang doon sa papel, nandun sa noon nila. Pero, ang literal na nasa ulo nila yung prayer, pero hindi wala sa isip. Diba? Wala sa puso. Kaya, yun yung natin, sabi niya, and when you pray, do not keep on your babbling like pagans, for they think they be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Di ba? Minsan, masyadong malaman o maraming palabok yung panalangin. Diba? Parang binibigyan pa natin ng Bakit din pa ulit-ulit ang panalangin? action. Binibigyan pa natin, meron pa tayong action. Pero sabi nga, hindi naman tayo doon titingnan ng Panginoon eh. Titingnan ng Panginoon, ano ba yung naman ang puso mo? Diba? Ano ba? Paano ka ba? Totoo ba yung pinapanalangin mo ba? Hindi mo pinagdududahan. Diba? Yung panalangin mo ba? Seryoso ka ba doon sa prayer na gusto mo yung prayer? pinapanalangin mo? Diba? Mahalaga mga kapatid na hindi tayo. Sabi nga, alam ng Panginoon, hindi pa natin sinasabi. Pero, gusto ng Panginoon, ito sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Panginoon, maglambing ka sa Kanya. Seryoso ako, sabihin sa table. Boy, maglambing ka naman. Lord, maglambing ka naman. Alam ng Panginoon yung kahilingan mo. Di ba sa mga parents, pag yung anak lumapit, Pero totoo yun, alam ng Panginoon ang kahilingan mo, kailangan mo lang sabihin. minsan, parents, magduda ka. May gustong hinin yan. Aksik anak. Di ba yung mga ganang magulang, di ba? Alam ko, siya yung kailangan ating mo Diyos, sabihin sa siya yung ating Panginoon. Di ba, like parents sa bahay natin, di ba? Gusto ng parents natin. Ako, doon ako nadadala ng anak ko. Pag may maglalambing, ako, mahihiin to. Pero, masaya ako doon. Masaya tayo. Ibig sabihin niya, yung, like, lalo na ang ating Panginoon. Di ba? Alam ng Panginoon na ito yung pangailangan ko, pero naglalambing ka sa Kanya, no? Ito yung gusto ko. Alam niyo, mahalaga ito. Madadaanan natin yan. Alam ko, nasa hapok niya na lang. Sa pananalangin natin, dapat alam natin kung ano yung pinapanalangin natin. Yeah? Na-share ko na dati ito na parang be specific about prayer. At yun nga, mahalaga na dapat focus tayo on God's and His will. Dapat tayo, nakafocus tayo. Pansin natin, sinong nakasakay na ng kalesa? Kabayo. Di ba? Kalesa, ano napapansin niyo sa kabayo? May takip. Bukod doon sa may hilang kalesa, yung kabayo mismo, ano napapansin niyo? May takip sa Di ba? Meron siyang ng kabayo eh. Takip sa mata. Ang tawag nga dyan? Ay, di ko alam. Basta payo, Anong purpose ng harang sa gilid na yan?
Di ba? Basta Parang cover. focus lang siya dun sa kanyang dinadaanan. Tapayoyo. Hindi siya madidistract na sa paligid. Akala natin, ay, baka nasisilaw lang sa araw yun. Balangga lang. Hindi. Merong purpose bakit nandito. Focus. Like yung Tama ba, nasa- tapayoyo? Tapayoyo like our yun, prayer, tapayoyo. dapat focus tayo sa Panginoon. Focus tayo sa prayer, hindi tayo Kutsero ka ba? bago-bago ng ating pinapanalangin. Di ba? At Lord, doon sa pag-focus natin sa Panginoon, dapat inaalaw natin, Lord, yung bang pinagpe-pray ko sa'yo, Lord, yung ba yung will mo? Huwag natin ipilit sa Panginoon na, Lord, ito yung gusto ko. Yes, Lord. Sabi nga kanya, babalik tayo. Gusto ng Panginoon na maglambing tayo sa Kanya. Lord, kung Lord, hindi siya para sa akin, ito po sana yung ano gusto gawin ko. mo para sa Lord, ito kanya? rin ba yung kalooban mo sa akin? Diba? Ang sarap no na nilalapit mo sa Panginoon kung ano yung gusto mo. Pero, Lord, ay mamaya yung gusto ng Panginoon, mas best pa doon sa hinihingi mo. Diba? Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Pala Diba? ka. Yes. Best pa pala yung ibibigay sa'yo. Anak, napakaliit, napakasimple naman ng panalangin mo yan. Ito yung best para sa'yo. Wish ko na Diba? Kaya, huwag magmadali. Mga kabataan, huwag magmadali. Yeah? Tiniray mga kabataan eh. Ibig sabihin talaga ganun tayo dapat, lapit tayo sa Lord. Lord, siya na ba? Lord, eto na ba? Lord, siya na Diba, ba? naglalambing tayo sa Panginoon. At sabi nga, doon sa ating pag-focus sa Kanya, doon sa ating ating pananalangin, dapat ina natin, Lord, ito ba yung gusto mo sa akin o meron ka pang best, di ba? Doon ako excited sa marami akong natutunan about sa focus on God at saka on His will. Di ba? Yung akala ko, yun na yung best na gusto ko. Yung pala, meron pang best si Lord na ibibigay. Di ba? Kaya, minsan pa, palakpakan natin ng Panginoon doon sa best na ibibigay sa ating lahat. More than your imagine. More than your inaasahan. More than yung sa mga gusto mong mangyari sa buhay. Di ba? Huwag natin limitahan ang Panginoon Amen. na pwedeng gawin sa buhay mo. Yes. I-allow natin siya. Diba? Sa pag-focus natin sa Kanya. Sabi nga, diba? Okay, Matthew 6:9. Sabi dito, this then is how we should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Siguro itong panalangin na ito, pamilyar sa atin. Yes. Diba? Kaya, huwag natin, sa ating pananalangin, dapat lagi natin ina-acknowledge our Father, our God in heaven. Dapat nandun yung sabi nga tayo naman, bilang ginawa ng Panginoon na kaibigan niya. Pero, in our part, bilang isang Kristiyano, dapat nandun yung ating sovereignty ng Panginoon sa buhay natin. Dapat inaan natin na, Lord, ikaw yung Diyos ng buhay ko eh. Lord, ikaw yung naghahari sa akin. Lord, ikaw yung pwedeng gumawa nito sa akin. Lord, marami kang pwedeng gawin pa sa akin. Sabihin, Lord, inaalala ko na walang ibang makakagawa ng mga bagay na gusto ko, kundi ikaw lang. Yun yung mahalagaan natin. Maging practice natin bilang isang Kristiyano na walang makakapuno ng isang bagay. Hindi yung partner mo sa buhay. Hindi yung kasama mo sa buhay. Kundi ang Panginoon lang. Siya lang talaga yung pwede magpuno ng pagkukulang sa'yo. Di ba? Ano ba mag-post? At mahalaga yun na maunawaan natin. Video. Sabi nga, your Hindi pala kingdom come, you will be mag-list done on earth as in heaven. Di ba? Yung kaharian ng Panginoon, dito doon sa langit, di ba? Dito sa lupa, kaya nga, ganun na lang ang pagmamahal ng Panginoon. Di ba? In John 3:16, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Di ba? Imagine ba't yung pagmamahal na yun ibinigay sa atin? Di ba yung kaharian ng Basta ba? ang Panginoon, Feeling ko. mas pinili niya na bumaba rito ang ating Panginoong Kristo para ipadama sa atin yung pagmamahal. Binigyan tayo na maramdaman natin na hindi tayo nag-iisa. Di ba? Maramdaman natin na hindi pala ako pinabayaan ng Panginoon. 2,000 years ago, di ba? Namatay siya para sa akin. Pwede ba sabihin mo yun? Namatay ang Panginoon Kristo para sa... Huwag amin huwag may damay yung iba. Sa atin lang. Diba? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya
sa atin na dapat Admitin yung mo ating sa atin noon, nung yung tayo- pagtitiwala natin sa Panginoon ay nagsimula. dapat Yung todo tayo. status ng prayer. Express natin sa Panginoon. Ano yung ibig sabihin ng acts sa Express to prayer? God what you need. Di ba? Tatandaan ko. Napakaganda mga kapatid na Saan ko sa inyo, sinasabi sir? dito, hindi Nasa tayo notes ko lang binibigyan siya. ng boundary. Hindi tayo binibigyan ng Ethics, limitasyon. Nasabi dito, express Consideration. to God Ay, kabisado what naman you pala eh. need. Right now, lahat tayo alam ko, meron gustong hilingin ginawa sa ni Panginoon. Sino ito, Pastor? Lahat tayo meron. Pastor, nagsisisi. Specific lang mga kapatid. Pero lahat, Si yun ang Pastor maganda na nagsisisi. ine-express Si natin doon, Pastor ito yung Peter, gusto ko. Si Pastor Peter, ginawa Lord, ito yung kailangan ko. Bakit natin pinag-aaralan to? Bakit natin ito sinasabi mga kapatid? Confession. Diba? Pag na-practice natin sa ating buhay to, yun yung magagamit natin sa kapwa natin na lalo na sa mga kaibigan natin para tingin natin hopeless. Sa mga kakilala natin na wala na parang pinabayaan yata ako ng Panginoon. Hindi na yata ako nakikita ng Panginoon. Di ba? Ang tanong, pwede mo sabihin, sinabi mo sa Panginoon kung ano yung kailangan mo. O baka nagko-complain ka lang pero hindi specific kung ano yung hinihiling mo. Kasi minsan ganun tayo. Hihiling tayo sa Panginoon beyond dun sa gusto pa natin mangyari. Dapat, Lord, ano ito yung gusto ko eh. Panginoon, dapat na-express natin sa Panginoon yung pangailangan natin. Ang tanong, di ba? Parang, Lord, ano ba yung kailangan ko ngayon? Di ba? In Matthew 6:11, sabi dito, give us today our daily bread. Ano ba yung kailangan natin ngayon? O baka yung hinihiling mo, kailangan mo for the next year pa. Pero ang turo sa atin ng Panginoon, give us this day our daily bread. Yung kailangan natin ngayon. Kasi, bakit, natanong, bakit gusto ng Panginoon? O bakit ito lang yung sabi ng Panginoon na ibigay sa atin yung pang-araw-araw? Kasi, yun nga yung danger. Pag ibinigay sa atin ng Panginoon, yung pangailangan mo sa loob ng isang buwan, Hindi ka naman baka hindi ka na mag-pray. Tama? Baka hindi ka na manalangin ng ano eh. Good for 1 month na to. Mauupo na lang ako. May kakilala akong ganyan eh. Sabi niya, at the age of 50, hindi na ako magkatrabaho. Uupo na lang ako. Yung pagkain, or sa kain, kakain. Kasi, meron ako neto. Ay nakakalungkot. Nag-working ka. Diba? Ayun natin mangyari. Pero kaya nga tinuturo sa atin, ano ba yung pangangailangan mo ngayon? Bakit yun ang gusto ng Panginoon na gawin mo? Para makapaglambing tayo sa Kanya araw-araw. Bawat o hihingi tayo sa Panginoon. Bawat araw maglalambing tayo sa Kanya. Bawat araw makikipag-usap tayo sa Panginoon. Sabi nga, express, hindi naman tayo, binigyan ng boundary para makipag-usap sa kanya na anak. Bro, ano pangalan mo, bro? Yun. Nagtuturo na siya. Bakit ba kanto tong kabila? Ay, Isaac. Ayan, Isaac. Mag-pray ka lang sa akin. Ito yung alauna. Sabi ng Panginoon. Diba? Ay, nagising ka, wonder. Pinagpag na. Diba? Kinakabahan na. Binigyan ng limitasyon ng Panginoon na anak, manalangin ka lang 1:30. Ay sa 1:30 ka, alauna ka lang. Ay napasarap nga ng tulog. Kinabukasan na naman, Lord, nagugutom na ako. Sorry anak, kasi nagpas ka na. Ganun ba ang Panginoon? Hindi, binigyan tayo ng binigay sa atin lahat ng oras natin. Minsan tayo lang yung nagkukulang sa Kanya. Right? Tayo lang yung nakakalimot sa Panginoon. Pero binigay niya sa atin yung buong time natin. Yung buong oras niya, binigay sa atin at nais ng Panginoon na hindi tayo. Pero, ang tanong, sabi pa dito, forgive us our debt as we also forgiven our debtors. Marami sumasakit dito. May mga utang. Pinatawad siya ng Panginoon, pero nakita niya yung may utang sa kanya. Yung nakabasa ng story sa Bible na ito, nung pinatawad siya nung kanyang pinagkakautangan. Okay, yan. Nabasa na muna natin sa Bible yun. Pero nung paglabas niya, anong nakita niya? Sino nakita niya? Yung may utang sa kanya. Yung may utang sa kanya. Anong ginawa niya? Sinigil niya. Di ba? Binugbog niya pa. Hindi lang siningil, binugbog niya pa. Di ba? Pero bakit?
Pero sabi ng Panginoon, patawarin mo yung may utang sa'yo. Patawarin mo yung may atraso sa'yo. Ako, kasi burden. dagdag sa hindi mo ako story sa buhay ko. Ito yung nangyari sa akin nung Sa James, binaril hindi ako. matututunan. Biyaya ng Panginoon binaril ako. Tapos, sabi Totoo lang po, sa ako, Old Testament, nagpapasalamat ako sa Lord. 7 years patawarin mo na. Huwag mo na singin. Dahil binigyan ako ng chance. Kasi dahil nga po sa kalokohan ko, dahil nga po sa masamang bisyo na ginagawa ko, dumating sa punto na sa panloloko, dumating sa punto binaril ako. Talaga pagkatapos po nun, kaya pa ako, may tama ba ako? May tama ba ako? Shotgun po yung ibinaril sa akin. Kumpare ko, Talsik ka na. hinahanap niya anak niya. Pero dahil sa droga, Talsik ka na. nataso ko sa kanya, ganun kahit sa kanya. At pagkatapos nun, nangyari po yun na Tama, no? Pero yung dami. lumipas yung panahon, galit na galit ako sa kanya. Hindi siya tulad na ng Pataas po yung bahay namin, may terrace sa kalsada, naharap ng kalsada, may terrace. Sa bukod. Yung saan dumaan, hinahatid yung anak ko sa school. Yung inaanak ko sa school. Dahil nga po, galit na galit ako sa kanya. That time, sabi ko, sana matumba yung sinasakay ng motor. Kasi nakamotor sila. Alam niyo po, kitang-kita ng dalawang mata. Banda ron, bumagsak yung motor kasama yung inaanak ko ng disgrasya. Di ba? Ay, that time, pinatawad na ako ng Panginoon. Curse. Alam niyo, iniiyak ko po sa Lord yung pangyayari yun. Sabi ko, Lord, sorry. Binigyan mo ako ng pagkakataon, pinatawad mo ako, niligtas mo ako. Pero bakit ganun pa rin ang galit ko sa kapwa ko? Yes, siya muntik kumuha ng buhay ko eh. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, patawarin ko siya. The following day, pumunta yung sa tatay ko, pumunta sa bahay, umiiyak, humingi ng tawad. Yun na palang gusto niya. Sabihin, huwag tayong maghiganti. Huwag tayong ay, may utang to sa akin, kailangan pagbayaran ito. Diba? Dapat kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, kung paano tayo niligtas ng Panginoon, ganun din yung gawin natin sa kapwa natin. Yeah. Mahalaga po yun na dapat hindi tayo nagtatanim. Hindi dapat tayo kailangan pagbayaran niya to. Ano sabi ng Panginoon, that vengeance is mine. Sa Diyos ang magiganti. Susumbong na natin sa Kanya. Imagine yung pinigay sa ating privilege na magsumbong tayo sa Kanya. Binigyan tayo ng Panginoon, maging kaibigan natin siya, di ba? At pero mahalaga po yun na dapat hindi tayo gano'n na ang dapat natin gawin, sabi niya, at dapat natin panalangin, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Yun yung natin. Dapat, ito yung ating prayer. Dapat ito yung ating ginagawa sa araw-araw na, Lord, ilayo mo po ako sa tukso. Totoo ba na yung tukso lalayo sa'yo? Tukso layuan mo. Kanta lang yata yun. No? Hindi pwede, no? Dapat, Hindi. pero ang tanong nga, binigyan ka na ng weapon ni Lord. Binigyan ka na ng access na lumapit sa Kanya, Lord. Dapat ganun tayo bilang isang Kristiyano. Dapat, Lord, ilayo mo ako sa tukso. Lord, ilayo mo ako sa mga hindi magandang nangyayari sa mundo. Diba? Sabi niya, but deliver us from the evil one. Diba? Sapagkat sabi nga sa inyo, diba, na hindi naman ang Panginoon ang hari ng mundo. Alam mo, hindi ko nga dati maunawaan yan eh. Sabi nga, ang Panginoong Jesus, hindi hari ng mundo, samantalang siya nga yung Diyos natin. Pero di ba sabi niya, my kingdom is not, di ba, is not this earth. My kingdom is in heaven. Ibig sabihin, tayo ay, hindi pa yung mundo natin. Pero ang tanong, okay, bilang isang Kristiyano, at ito yung mahalagang task natin bilang isang Kristiyano, na you are the ambassador of Christ in this earth. Yun yung gusto ng Panginoon, na maging ambassador tayo dito. Gusto ng Panginoon na tayo mag-represent sa Kanya dito sa mundo. Gusto ng Panginoon, yun yung pinapagawa sa atin, na may pakilala natin siya sa ibang tao. At magagawa natin yan, sabi nga, hindi naman sa ating sariling lakas eh. Hindi naman sa ating sariling talino, kundi sa tulong lang ng ating Panginoon. Pero yun po mga kapatid, challenge ko sa ating lahat. Matatapos natin itong GLC,
Pero ang tanong, anong gagampanan mo bilang isang Kristiyano? Diba? Ano yung magiging task mo bilang isang Kristiyano? Matthew 6:13. Dapat ibabahagi natin at napapakita natin na ito yung Panginoon na sinasamba natin. Ito yung in our siguro sa book natin, nandiyan ba yung page 9 and 10? Nandiyan sa nasa inyo, nasa mga sige, discuss natin yan, yung mga ano dyan, about yan, yung verse. Ano to? Page yun. Siguro isulat yung ano yan, yung verse niya para mamaya sabay-sabay yung itapik, pagbasahin, yung Matthew 6, verse 5 to 8. At tinarito na kung paano ba tayo manalangin. Ano ba yung dapat nating gawin para lumapit sa Panginoon. And then, tuloy-tuloy lang yan hanggang 7 o 9 and 10. At pag-usapan ninyo, pag nabasa niyan, and then yun hanggang 11 to 13 ng Matthew 6. Balikan, nasundan niyo, mabalikan ko. Una, Matthew 6, 5 to 8, hanggang 6 to 9. Hanggang 14. Yan, at sabi doon sa balikan natin nito. Yan. What attitude should we have about God when we come to the Lord in prayer, and why? Yan natin Nipicturean nyo lang, okay? Sige. Doon sa yung Matthew 6, 9 to 10, who is the central focus on the first part of the Lord's Prayer? Tapos ang tanong nito, what does is this us about how we should talk to God in prayer? And then, sa 3, what does